Kasi umarap sa media mga kababayan, hindi si Jose Castro, mismo nang si Secretary J. Ruiz. Kasi kaka-appoint pa lang niya. Ang purpose kung bakit Walang byline, walang pangalan kung sino sumulat nito. Diba? Online site, walang pangalan. Iba pa, may mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag ng biging Presidential Communications Office Secretary. ituloy natin mga kababayan ang controversy. Greater impact nito and consequence. Ako okay lang, batuhan niyo ako ng putik kasama sa trabaho yan. Pero ang hindi ko Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Joke time ulit tayo mga kababayan. Before natin pag-usapan yung mga mainit na issue, nagpa-press con si PCO Secretary, Acting Secretary J. Ruiz. Binanata ng todo yung mga umatake sa kanya. But before that, chilang tayo muna. Kwentong katatawanan. Padala mga kababayan ni Adrian Agbayani Tumines. Parang nakabase ito sa Amerika yata. Ito kwento ng mga batang mayayabang. Uso ngayon yung mga mayayabang po. Nawa siguro ng mga pro-China. Yung mga politikong pro-China, likas ang kayabangan. Huwag iboto. So, yung tatlong bata mga kababayan, nagpapayabangan kung sino yung pinakang mabilis sa takbuhan. Pinagyayabang yung tatay nila. Sabi ng unang bata, yung tatay ko anya, napakabilis tumakbo. Mula Luneta niya hanggang sa Cultural Center, 30 minutes. 30 minutes anya, nakarating na siya doon. Sabi ng pangalawang bata, wala, mas mabilis yung tatay ko. Mula Luneta hanggang Cultural Center, 20 minutos lang anya. Mas mabilis ng 10 minutes, tama, mabilis ng 10 minutes po. Sabi ng pangatlong bata, wala sa tatay ko. Mas mabilis yung tatay ko. Mula Luneta hanggang Cultural Center anya, nakuha niya sa loob ng 15 minutos lang. Sabi ng dalawang bata, matindihan niya. Ganon niya kabilis tumakbo yung tatay mo. Ganon niya. Hindi nga niya takbo yung kanyang ginawa, kundi ginapang lang niya yun. Talagang mabilis po. Imagine, hindi takbo, gapang pa yun. Ano niya? Ahas. Ahasan niya, Mr. Maravillas. Napakabilis yung... Iwan ko. Basta yan ang kwento po. Hindi man takbo. 15 minutos, ginapang. Mula Luneta hanggang Cultural Center. Di ba? Maraming salamat po sa kwentong katatawanan na padala ni Mr. Agbayani, Adrian Agbayani Tumines. Matik na, 200 pesos. And qualified ka po sa monthly draw. 5,000 po ang price sa monthly draw. Ito na siya. Kasama na kayo po sa raffle draw. Dito na tayo mga kababayan sa kwento. Seryosong kwento natin. Kasi umarap sa media mga kababayan, hindi si Jose Castro, mismo nang si Secretary J. Ruiz. Kasi kaka-appoint pa lang niya. Ang purpose kung bakit siya inappoint ng ating Pangulong Bongbong Marcos, para labanan yung pagkalat ng fake news. Kaupo pa lang, siya mismo yung nabiktima ng fake news. At ang masaklap mga kababayan, hindi mga vloggers. The usual DDS vloggers mga kababayan yung bumiktima. Parang yung bumiktima, mga kakilala mismo. From the mainstream, pinangalanan po ni J. Ruiz. Sila pala yung nasa likod nun, mga kababayan, ng satire page na pinapalabas si J. Ruiz parang tumama sa loto. Kasi yung kumpanya niyang pag-aari ni J. Ruiz, nakakuha po ng kontrata 206 million pesos sa PCSO.
Sabi ni Secretary Jerowiz, hindi man na niya akong may-ari niyan. Piniktima agad, mga kababayan. Kaya siguro pati yung Department of Justice, nagsalita na rin ngayon itong si Secretary Rimulya, Boying Rimulya. I-review nila mga kababayan yung cyber libel law para labanan yung fake news. Yan po. Sabi po ni Rimulya, fake news anya is something that should not be tolerated because it is actually a great disservice to the country. Making people believe something that is false, I think that is a sin against our country. So we have been studying way to combat fake news, sabi po ni Justice Secretary Rimulya. Rimulya's aim is to go after fake news peddlers or hiding behind aliases. If we can have recording of what they do, then it would be easy to identify these people, and we should know that as responsible people, we should be responsible for our own utterances. I think that is the most important thing. Meanwhile, si Presidential Communications Office Secretary Jerowiz is eyeing for the creation of a regulatory body that will cover social media platforms. Oh, you see? So ito yung consequences mga kababayan ng pang-aabuso kasi. O ngayon, galit kayo yung mga social media vloggers. Lahat ng mga aksyon na mali kasi po, may konsekwensya. Kung hindi kayo umabuso, hindi ito maiisip ng ating mga authorities. Umabuso kasi kayo Sumubra. Kaya kailangan na talaga kayong kalusin. Kasi nagiging threat na kayo sa national security and stability ng ating bansa. Ngayon, balikan natin yung case ni Secretary Jerowiz. Kaupo pa lang, siya mismo yung biniktima. Matindi. Siniraan agad siya po, mga kababayan. At mga kakilala pa niya. Sabi ni Secretary Ruiz, hindi man niya ako may-ari ng Digital 8 Incorporated or stockholder or shareholder man lang. Representative man lang niya ako niyan. Pero nag-resign na niya ako as representative of Digital 8 nung January pa. He also reads the Politico headline which likens 206 million Digital 8 contracts to winning the lotto. Nagpakalat pa, mga kasama man lang niya, katrabaho sa... Hindi actually katrabaho, kundi parehas na nasa mainstream media. Ito yung pinakalat mga kababayan ng Politiscope. Fake news? Ang nakakalungkotan niya, sabi ni J. Ruiz, ako na mismo yung biktima ng fake news. Paparatangan ka na nanalo ka ng 206 million contract na hindi ka man lang tatawagan, kukunan ng panig. Ruiz names Politico owners, Journo, mga journalist po, hindi man mga vloggers, Hill, Kabakungan, and ex-Yusek Ray Marfil. He questions if Politico was fair and balanced in its story on the 206 million contracts of Digital 8. He says it would have been easy for journos to verify Digital 8 ownership with the SEC, calls it a demolition job on his 8th day. Tinarget agad po mga kababayan ng demolition job. Malamang may nagpupundo rin dito. At kung walang nagpupundo mga kababayan, malamang inggit. Uso yan po mga kababayan sa amin, sa hanay ng mga sa mainstream media. Yung pataasan ng ihi, normal po sa amin. At sa kayong ayaw matalo, ayaw malampasan sa kanilang career growth. Gusto sila lang yung umasenso sa buhay. Pag nakikita yung kapwa niya journalist o reporter or media man, medyo umasenso sa buhay, tulad ni J. Ruiz, naging secretary, masama ang loob. Gagawan ka ng kwento. Intrigahin ka. Alam na alam ko yan mga kababayan kasi sa tagal ko na po sa mainstream media before tayo naging vlogger. Ganyan po. Minsan nga, kapwa mo katrabaho sa mismong company, media company, siya pa yung maninira sa'yo. Yung usual na pagiging crab mentality,
Ilalo na si J. Ruiz po. Bata pa. So, baka tingin nila, mas qualified sila. Di ba? Ganun ang buhay, mga kababayan. Pero that is not only happening sa amin po. Kahit saang opisina, kahit saang trabaho. May mga taong mainggitin. Kaya ako po, hindi na ako tinatablan sa mga intriga. Kasi immune na po ako, nasanay na. Kaya tingnan ninyo, ay itong vlogging natin, ang daming umaatake sa akin, mga bashers. Ignore ko lang po, di man ako niyan tinatablan. O, di ba? Kaya ngit-ngit sila. Ngit-ngit sila sa atin. Umuusok palagi. Kayo yung stress. Ako enjoy lang. Pa-chill-chill. Pa-joke-joke. O, di ba? Ayun ang ginawa, mga kababayan. Kay J. Ruiz, biniktima ng fake news. Siya mismo. Panoorin natin, mga kababayan, yung kanyang press briefing sa Palasyo Malacanang. Wala kanyang press corps. Magandang umaga po sa inyong lahat. I would like to announce that we have currently inayos po natin yung appointment sa PTV4. We have accepted the courtesy resignation of former General Manager Toby Nebrida. And we already talked to former Executive Secretary Manong Oca Orbos to be his replacement as OIC in the state-run owned PTV4. He's going to be the general manager of PTV4 as OIC. The papers are in the process, and we accept a smooth. We are expecting a smooth transition in PTV4. That's my announcement for today, and Matanda na rin kasi yon, mga kababayan, na pinalitan at saka ang gulo-gulo daw doon sa PTV4. At isa pa sa rason kung bakit pinasubmit ng mga courtesy resignations yung lahat, kasi ang daming mga leakages po, mga documents. Malamang sa malamang, maiyon ang mga puting ahas na nandyan po sa paligid. Mga tik-tik, mga spies, mga kababayan, ng mga Duterte. Kasi di ba, nasa unit team pala pa dati. Siyempre, may mga recommendations din noong panahon ni Sara. Naka-unit team pa. Malamang, yun ang source ng mga intriga. Kaya total cleansing po, mga kababayan, reorganization ang ginagawa dito sa Presidential Communications Office. Yan ang sinabi ngayon ni J. Ruiz. Ituloy natin, mga kababayan, ang kwento. do you have any questions? Alvin? Secretary, good morning. Secretary, may mga lumalabas na information regarding dun sa DG8, yung angulo ng merong interest, conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as a representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito,
parang tumama sa loto. J. Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Kita ninyo, mga kakilala pa niya sa Politico News na mga journalist ang mga gumawa. Hindi man lang siya tinanong. Alatado po na inggit, crab mentality. Tumama sa loto daw, parang tumama sa loto. So yun ang insinuation dahil nakakuha siya ng posisyon as secretary ng Presidential Communications Office. The fact is, October pa pala yan. Nakuha nila, pero siya hindi man may-ari. Authorized representative lang. Pinalabas, siya na yung may-ari. Fake news talaga po. Alatadong inggit na ungusan kasi mga kababayan sa buhay. Yan ang madalas po. Ako nga dahil sa pag-vlogging natin, ina-accuse tayo na siniswildoan daw ako ni Lisa Tanas. Bigla daw akong yumaman dahil sa sumusweldo ako galing sa pera ng bayan. Kung tayo po ay umasenso sa buhay, nagtsatsaga tayo na magtinda-tinda. Nga. Nga. Kailangan din natin maghanap buhay para umangat. Bawal lang umasenso. Tapos ina-accuse sa atin mga kababayan, ang binubuhay ko daw sa pamilya ko, galing sa buwis. Itanong nga ninyo sa BIR kung galing sa buwis. Umanap kayo ng records na sumusweldo ako. Itayo pa po ang nagko-contribute ng taxes sa ating gobyerno para makatulong po sa mga serbisyo sa ating bayan. Kaya lang ang mga tao po, sasabihin nila ang gusto nilang sabihin. Kasi nga po, pag hindi ka nila kakampi, gagawan ka talaga ng kwento. Pero nung panahon na sinusupport natin yung mga Duterte, for almost 5 years, yung last part na lang po, umalis tayo kasi sumubra si Digong. Nung panahon, di man na tayo ina-accuse na sinisweldoan ng palasyo. Ganon sila. Pagkakampi nila, walang sweldo. Yan ang binapalabas nila. Walang attacks, walang paninira. Ngayon na nag-withdraw tayo ng support sa kanila kasi sumubrang paninira po. Kayunitin ka, tawagin kang bangag. You see, umatake na po yung mga trolls. Hindi man tayo natitinag sa mga ganyan kasi alam natin na mga troll armies man lang po. Most of them, pag chinik mo, nakalock. Ang profile po, nakalock. Huwag kami mga trolls. Pero ito po, hindi man troll yung umatake kay J. Ruiz. Kapwa niya, Giorno. Taga-Politico News. Pinangalanan niya. Yan Giorno Hill, Kabakungan, and ex-Yusek Ray Marfil. Malamang nag-ambisyon din. Alam natin kasi as journalist po, broadcast journalist, na tulad nila, kilalang kilala ko po ang likaw ng bitoka ng mga journalist. Kanya-kanya pong diskarte. Wag kami. Lalo na po yung mga vloggers ng China. Sanay sila sa ganyan. Kaya medyo kumulo yung dugo po ni Secretary J. Ruiz. Yan pinakita niya yung fake news. Walang byline, walang pangalan kung sinong sumulat nito. Diba? Online site, walang pangalan. Iba pa, may mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag ng biging Presidential Communications Office Secretary ay upang labanan ang fake news. It was actually my topic during the flag raising ceremony that was held yesterday. That one of the fight of this government and in the BBM administration and in my term as PCO, one of my programs is to fight fake news. Not knowing na ako pala mismo ang magiging biktima
ng fake news. Sinabihan, can you imagine, 206 million, paparatangan ka ng ganyan, na hindi ka man lang kunan ng panig, na hindi ka man lang tawagan. Nasabi, PCO, secretary ako po. Nandito lang ako. Yung nagsulat nito, kung sino man, or kung sino man yung may-ari, kilala ko naman. Si dating secretary, undersecretary Ray Marfil. Kilala ko, nakasama ko siya sa Senate. Kilala ko rin Malamang naman si inggit. Hil Kabakungan na nakasama ko rin sa... Sa journalism, basic po yun, kukunan ka ng dalawang panig. Tama ho ba? Tama ho ba? Tama, di ba? Pag hindi mo kinunan yung isang panig, ano yun? Balanse ba yun? Balanse ba yun? Hindi, di ba? Isa lang panig ang pinakinggan mo. Una-una, wala nga dokumento, yung storya. In the story, it says, I was an authorized representative. Even the document said it. So, all you have to do, SEC, tignan mo sino may-ari, malalaman kung sino ang tunay na may-ari nun. So, ngayon, nakapagtataka naman na ngayon, Yung gumagawa intention tayo po ng talaga, mga reforma, manira. na ngayon, tayo ng mga pagbabago. On my 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to, demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? Secretary, Yes, Alvin. yun sana ipa-follow up ko eh. Sa inyo na rin nanggaling, anong nakikita niyong motibo doon sa mga allegations against you? Alam mo, Alvin, marami akong nakikitang dahilan. Siguro 2, 3. Meron kasing mga mangyayari dito na kinakailangan kong gawin. Merong balasahan na mangyayari. May mga, ang utos ng executive secretary, lahat from director up, kailangan magsumite ng courtesy resignations. I don't know kung bakit, I don't know, meron akong slight na siguro kung bakit nila ginagawa to. No? Pero, ang pakiusap ko lang, sana naman, kunan naman ang panig ko. Alam na, mga kababayan ang motibo. May mga barkada sila sa loob na malamang affected ng balasahan o matanggal na siyang responsible ng mga leaks ng mga documents na dapat hindi man naglilik. May mga assets sila sa loob na apektado na siguro na-discover na. Kayo pala niya yung mga sinasabing puting ahas. O, di ba? And because of that, tinarget ngayon si G. Ruiz para siraan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tanggalin agad. Pati nga si Jose Castro. Ganon ang agenda nila. Yun din ang nakikita, mga kababayan ni G. Ruiz. Diretso natin, mga kababayan. Sana naman, the greater the accusation, the greater the fact-checking. And make sure that you ask the person that's being accused. Isipin mo to, partner. Masakit nakakilala ko pa sa mga kakilala ko pagaling. Akala ko yung mga kaibigan ko. Pero, yung... Yan ang masaklap dyan. Yung mga tinuturing mong kaibigan, marami ako niya. Dito sa amin, kahit yung mga nasa kabataan pa namin, akala ko kakampi ko. Yun pala, isa yon sa mga naiinggit sa nangyayari sa buhay ko. Madidiscovery mo na lang, nandun na sa kabila. O siya pa ang dahilan, siya pa ang source ng mga intriga. Ganon, mga kababayan ang buhay. And that is normal. At ako siguro, ako naman tayo mas matured naman. Matanda na ako kaysa kay Secretary J. Ruiz. Ang unsolicited advice ko sa'yo, just do your job. Gawin mo lang yung tama. Basta't may full trust ka ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka dyan matatanggal. Kasi ang objective nila, matanggal ka to protect kung sino man ang mga kaibigan nila sa loob na sources nila ng intriga.
in serving another kung sinong tao. Alam na ninyo, power play. Kaya nga nagkakagulo-gulo daw doon sa PTB4. Tinanggal ngayon yung general manager. Pinalit na temporary si dating executive secretary ng panahon ni Cory, si Oka Orbos. Yan. Ituloy natin mga kababayan ang controversy. Greater impact nito and consequence. Ako okay lang, batuhan niyo ako ng putik kasama sa trabaho yan. Pero ang hindi ko inakalang mangyayari, na doon ako medyo tinamaan. Yung mami ko, 78 years old, may heart disease. Na-high blood kahapon. Sabi nga, anak, ano to? Ma, hindi po totoo yan. But remember, a lie told 1,000 times drowns out the truth. Correct. So, unang-una, ayoko sana i-dignify kasi nga fake news eh. It will give them a sense of credibility by answering these fake news. By answering, binibigyan pat ng dahilan. Nagkakaroon pa ng sense ng credibility. So, ayoko sanang patulan. Wala naman siguro magpipick up niyan. Pero nagulat ako, pinatulan ng iba yung istorya. I'm not blaming anybody here. Pero sana naman, Bakit pinatulan? Kasi po, alam naman ito ni Secretary J. Ruiz, yung pagkahubog mismo sa media, ang mga taga-media talaga, naghanap ng kontrobersy. Yun ang misyon ng media, maghanap ng kontrobersy. Kasi sa kontrobersy po, diyan nabubuhay ang media. Kahit yung social media, kaya po, sige hanap ng kontrobersy. Pag walang kontrobersy po, gumawa ka ng kontrobersy. Di ba? Parang sa showbiz po, gumawa ka ng issue sa showbiz, chismis, para laging pinag-uusapan. Kasi, pag may controversy, maraming nanonood, maraming nagbabasa sa kwento. Kasi mga Filipino, mahilig sa chismis. O di ba? Kaya tingnan ninyo, kung sino yung mga mahilig sa chismis, magpakalat ng fake news, inahabol po ng mga taong panuorin. Ano naman niya yung bibitawang mga pasabog. Mahilig sa mga pasabog. Biniktima ngayon si J. Ruiz. So ang kailangan lang talaga, pag pumasok ka sa gobyerno, huwag kang pikon, onion skin. Yan ang ating advice dito kay J. Ruiz bilang nakakatanda sa hanap buhay sa mainstream media. Ganon talaga eh. Kung hindi, kung sensitive ka dyan, hindi, mapipilitan kang umalis. At saka, pati yung pamilya dapat kasama, hindi sensitive. Well-oriented yung pamilya. May mga controversy, mababasa kayong kung ano-ano, mga negativities. Huwag kayong maniniwala kasi ako, kapamilya ninyo, kilala ninyo ako. Dapat ganon. Kaya ako po, yun ang sinasabi ko sa aking pamilya. Nasa showbiz tayo eh. Kung ano-ano ang tawag sa akin ng mga bosses, sabi ko sa kanila, ako kilala ninyo kung ano yung pagkatao ko. Huwag kayong maniniwala. Pag naniwala kayo sa intriga, biktima kayo. Diba? Talo kayo. Huwag patatalo sa mga ganitong intriga. Yan ang advice natin. Importante yung tiwala ng appointing authority ni PBBM. Balikan natin si J. Ruiz. mag-research, tumingin sa dokumento. At, kasi, una, yung consequence sa family ko. Mom ko, high blood. Kapatid ko. High blood? Pangalawa, recently, may mga kidnappings, di ba? May mga anak ako na wala namang bodyguard dyan. Sasabihin nyo, may 200 million, 206 million na kinita dito. Wala naman. So, naging target pa ngayon kami ng mga masasamang loob. Huwag naman ganun. Isang tawag lang naman ako eh. Isang tawag lang naman ako eh. Ang dami kong kakilala, common friends, na nandun. In fact, isa nga dyan si Benji Liwanag. I asked him 2 days ago, pare, gusto mo ba maging assistant secretary? Nagtatrabaho siya sa Abante.
radio operations. We're close. Sabi ko, pare, gusto mo ma'am, baka ikaw naman pinagkakatiwalaan kita. Baka naman pwedeng dito ka, di ba? Usap tayo. Meron akong iaalok sa'yo na trabaho. Sabi niya, pero tandaan mo, presidential appointee to, pare. Pag umalis ako, magpa-file din ako ng courtesy resignation. Lahat tayo. Ganun lang yun. Sabi niya, pare, okay na ako dito. Stable na. O sige, tulungan na lang tayo. Kita tayo minsan. He's a friend. He works for the publication. Diba? Kunan lang sana side ko. Yun lang naman ang gusto ko sana nangyari dito. Para hindi na nagkaroon ng pagkakalituhan o yung misinformation or yung fake news binigyan halaga. I was contemplating siyempre yung una mong reaction, di ba? File a legal action against these purveyors of fake news. Pero nung naitulog ko, naisip ko, baka naman lalo lang tayong madistract. Madistract tayo sa focus na ano ang kinakailangan gawin bilang Presidential Communications Office. The number one fight of our generation is fake news. I call on us, people from the traditional media. Sama-sama po natin labanan ng fake news. Sumusobra na eh. It's becoming a very toxic environment na kung saan wala nang rules. Murahin mo dito, akusahan mo si ganito. Na kahit hindi totoo, nalulunod ang katotohanan. The voice of truth should be louder than lies. We should be guardians of truth. Ayaw natin na lumaki ang mga anak natin na puro kasinungalingan, hate speech, at kung ano-ano pa, toxicity on the internet na nagre-reflect ngayon sa tunay na buhay. Kasi dalawa na ngayong mundo eh. The cyber world and the real world. Yung cyber world toxicity, napupunta rin sa real world toxicity. So it's causing divisiveness. It's causing many things, including hatred. So, ang akin lang, kung may mga ganitong akusasyon, please, mag-research po tayo, kausapin natin kasapin. Ipaliwanag natin. I really didn't want to dignify the story, but since too many people are asking, what's this? And of course, I also have responsibility towards my own family. Kasi yung anak ko, si Enzo, sabi niya sa akin, Dad, is it true you made 200 million pesos? Where is it? Sabi ko, anak, hindi yan totoo. Kung may 200 million tayo, bakit pa tayo magtatrabaho dito? Although, ang dami pang tumawag sa mga kaibigan ko. Sabi nila, Jay, pabalato naman, may 200 ka pala dyan. Di ba? Tapos, yun nga, pati asawa ko tuloy, hinahanap yung 200 million na yan. Wala pong ganyan nangyari. Tsaka yun nga po, yung implication sa mental health, sa mga mahal ko sa buhay, at yung implication ng security para sa aking mga mahal sa buhay. Now, I requested for security for myself and for my family because of this fake news that turned out of hand na. Even the Senate President, which was fed wrong information, also reacted to it. Kasi ang sinasabi nila, ako raw may-ari ng digital. Hindi nga ako may-ari niyan. I have another company na magdadivest ako. It's a political management firm na doon malamang may conflict of interest, kaya doon ako magdadivest. Meron din po akong restaurants. Nagsimula po ako sorbetero. Alam ni Alvin yan. Reporter pa lang ako, nagbebenta na po ako ng sorbetes. Ice cream house po ang tawag dyan. Nagsimula rin ako magbenta ng gulay, buy and sell. Hanggang nag-buy and sell ako ng condominium, townhouse, at sa naging bahay-bahay na. So ito po, malinis ang pinanggalingan to. Dugot pawis po, pinanggalingan ito.
So karapatan natin naman, mga kababayan, na maghanap buhay at umasinso sa buhay. Bakit? Masaba bang mag-ambisyon na yumaman? Di ba? Para sa ating pamilya. Basta patas, walang halong pag-take advantage o paggawa ng masama. Diretso mo lang yan, Secretary J. Ruiz. Huwag mong pakikinggan yung mga kung sino-sino mga kasama natin sa mainstream media. Kasi malamang sa malamang, naiinggit lang sila sa'yo. Kasi bata ka pa, sekretary ka na ng PCO. Bakit sila hindi? Di ba? Ganun lang yan. Tuloy lang ang pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. And be an effective communicator and messenger para yung gusto ng mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung ano yung ginagawa ng gobyerno, maiparating sa komong tao, magawa natin. Di ba? Ganun po. Maraming salamat pala kasi yung mga vloggers na nag-seminar doon sa Tagaytay City, actually yung initiative na yon, kay Kwampa, yung dating PCO Acting Secretary, kay Cesar Chavez, kababayan natin dito. Pero ipinagpatuloy sa ilalim ni bagong PCO Secretary J. Ruiz. So, kagabi, siguro some of you nakapanood ng vloggers para sa bagong Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas po, live, nandun si Tropang Ilonggo, tapos si Palirista TV, at mga kasama niya sa group, Monday Group. Monday Group sila. Tayo naman po, Friday, 7:30 to 8:30 in the evening. Ngayon, plinag ko. Ang dami na naman pong sumugod na mga kinuyog tayo ng mga buzzers. Sumama yung loob ng mga DDS. Mamatay-matay na naman po sa sama ng loob. Sa inggit. Hindi man pwede yung mga vloggers ninyo kasi fake news peddlers kasi. Bawal sa amin po ang pagpapakalat ng fake news. Di ba? Hindi nakakatulong sa pagunlad ng ating bansa. Balikan natin si Jay kasi nabanggit niya pa rito yung balasahan. Ito pa. DZWB. Hi, sir. Hello, Tuesday. Good morning po. Good morning. Sir, given the situation, sabi niyo nga kanina kayo mismo na biktima ng fake news. At mismo sa PCO may leakage. Yes. May mga siraan, may mga intriga. What immediate measures po or actions ang ipatutupad ninyo para matigil na po ang mga ito? Ako una, ina-identify natin itong mga salarin na ito. Pinagsasabihan din natin yung masyadong nagbibigay ng intriga. At ngayon kasi, noong una open ako sa lahat eh. Kasi lahat ng information, ito, May mga kanan, intrigador bulong dito, po. bulong dito, si ganyan, si ganito. Si ganito, si ganyan, si ganyan. Ay, i-filter mo ngayon eh, kasi marami naman akong kaibigan dito. Di ba? Palakasan ng boses. Palakasan ng bulong. So, Sip-sipan. Kailangan din. Madaling sabi. ma-decipher mo kung alin yung, sino yung nagsasabi ng totoo, sino yung sumisip-sip, sino yung papalakas, sino ang karapat-dapat. Performance-based ba? Although mahirap gawin mahirap gawin. Kasi bawat tao may history. May iba, may mga malalakas na backer. May mga iba, may pinagsamahan kayo. So, Yun. as I said, I have to make hard choices. I will have to make hard choices. But I know that if I made the wrong choice, it's me on the line, di ba? Ulo ko naman ng sisibakin dito. So, ako, I'm coming from, gawin ko na lang to. Minsan lang naman dadaan sa buhay ko to, di ba? So, gawin ko na lang siguro yung tama. Correct. Pero, alam mo, pag nandito ka pa na nasa ganyan, no? Mga desisyon na ganyan. Kasi napakarami eh. Ang una kong naisip, ang una kong pasok dito, PCO ba to or employment agency? Sorry boss, yun ang naranasan ko eh. PCO or employment agency. Marami kasing gusto magpa-retain, marami rin naman gusto
maghanap ng trabaho. Naintindihan ko naman yun. Okay lang naman. Pero we will have to choose the right person, people. Kasi in the end, ako rin ang mananagot. In the end, tignan mo, nakailan na po PCO? Pang-apat na ba ako? Pang-apat na, no? Pang-apat. So, one wrong step, one wrong move, para ka nagbabalanse dito parati. Pwede kang bumagsak. Kaya nga ako, I keep my feet on the ground as much as possible. Hindi ka masanay doon sa mga nakikita mo yung influence and puwersa na nakikita ng iba. Minsan kasi, you get lost eh. Mawawala ka. Mag-iibang tao ka. Mag-iibang anyo. That's why I constantly talk to my friends in the Malacanang press corps also. And stay grounded. Kasi pagbaba mo, hindi ka naman, gulong. Ang buhay, gulong ng palad yan, di ba? Paikot or parang tire, parang gulong. Baba, taas. Pagbaba mo, sila pa rin makikita mo. So, kung nasa taas ka man ngayon, ganun ka pa rin, hindi ka magbabago. At siguro sa akin as PCO, Secretary, I always want the constant feedback, the constant dialogue. Sa aking mga kaibigan na tumatawag, minsan hindi ko lang nasasagot. Kasi ito po, pagkasama mo si Presidente, nasa kanila yung telepono. So hindi ka talaga makakasagot. So sa mga nagsasabi na, baka lang nagbago na si Jay, lumaki na ulo. Hindi po, marami lang din po talagang trabaho. Kasi dalawa yung management ng PCO office, including the 10 attached agencies, hahanapan mo ng mas magandang proseso. Lalo na yung ibang attached agencies, maraming empleyado ang nagre-reklamo dyan. Paano mo maipapalabas yung government messaging kung nagkakagulo yung mga empleyado sa baba? So yun munang ayusin natin yung bahay natin. Ayun mga kababayan. Mabuhay ka, Presidential Communications Secretary Jay Ruiz. Be strong. Sige lang ng sige. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.